Pakinggan mo ito ng mabuti. Baka ngayon mismo, habang kumakain ka ng prutas na inaakalang healthy, patay-patay na ang iyong bato. Hindi ito biro. Hindi ito exaggeration. Ito ay isang katotohanan na tinatago ng maraming ospital at ngayon lahat ng iyon ilalabas ko na. Kung ikaw ay 60 taong gulang pataas o mahal mo ang isang tao na 60 pataas, huwag mong skip ang video na ito. Maaaring ito ang pinakaimportanteng video na mapapanood mo ngayong araw na ito. Naniniwala ang karamihan na ang prutas ay laging mabuti para sa katawan. At dati, tama sila. Pero pagdating ng 60 taong gulang, nagbabago ang lahat. Ang prutas na dating gamot mo, maaaring ang laso na nito ngayon. At ang pinakamalaking problema, hindi mo mararamdaman agad. Hindi man nasakit ang iyong bato. Hindi mo malalaman na may problema na hanggang sa huli na. Kaya nandito ako ngayon. Hindi ako kakampi ng ospital. Kakampi ako ninyo ng inyong kalusugan ng inyong buhay. Kung panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo, malalaman mo ang 4 na prutas na dapat mong ihinto na ngayon at ang 4 na prutas na maaaring ibalik ang kalusugan ng iyong bato kahit na halos maubos na ito. Pero bago tayo magsimula, isang kahilingan lang. Kung naniniwala kang mahalaga ang ganitong impormasyon para sa iyong pamilya at mga kaibigan, subscribe na sa channel na ito at i-like ang video. Dahil ang bawat like at subscribe ay tumutulong sa akin na makarating sa mas maraming tao na nangangailangan ng katotohanan ito. Handa ka na ba? Simulan na natin. Una sa lahat, kailangan mong maunawaan kung bakit nagbabago ang iyong katawan pagdating ng 60. Ang ating bato, ang ating kidneys, ay nagtatrabaho ng walang tigil araw at gabi. Ito ang filter ng ating katawan. Nilalabas nito ang lahat ng lason, lahat ng basura, palabas sa ating ihi. Pero pagdating ng 60 taong gulang, bumababa ang kakayahan ng ating bato ng 1% bawat taon. Ibig sabihin, sa edad 70, halos kalahati na lang ang trabaho ng iyong bato kumpara noong bata ka. Parang filter ng tubig na hindi na nailinis ng 30 taon. Naiisip mo ba iyon? Ang pinakadelikadong bagay dito ay ang tinatawag na potassium o potasyo. Noong bata ka, ang potasyo ay nakakatulong sa iyong mga kalamnan. Pero ngayong matanda ka na at mahinina na ang iyong bato, hindi na nito kayang ilabas ang labis na potasyo. Nananatili ito sa iyong dugo. Pumupunta ito sa iyong puso. At pwede itong huminto sa tibok ng iyong puso nang walang babala, nang walang pahiwati. Tinatawag itong hyperkalemia at ito ay isang silent killer na pwedeng mangyari sa kahit sino. Narito ang katotohanan na hindi mo maririnig sa ospital. Si Manong Ben, 68 taong gulang, taga Quezon City. Araw-araw, umaaga siya at kumakain ng prutas. Naniniwala siyang mabuti ito para sa kanya. Pero isang gabi, biglang nahimatay siya. Dinala siya sa ospital at ang sabi ng doktor, ang kanyang potasyo ay nasa delikadong antas na. Halos huminto na ang kanyang puso. Mabuting nakarating siya sa ospital sa tamang oras. Hindi ito biro, hindi ito kwentong gawa-gawa. Ito ay nangyayari sa tunay na buhay, sa ating mga mahal sa buhay. At ang pinakamalungkot, marami sa atin ay hindi pa alam ang panganib na ito. Bakit? Dahil ang ospital ay pera ng may sakit ka na. Hindi ang pagpigil. Pero ngayon, ikaw ay magkakaroon ng kalamangan na hindi ibinibigay ng karamihang doktor. Kaya ngayon, ilalabas ko na ang unang prutas na kailangan mong ihinto na ngayon. Handa ka ba? Ang unang prutas na mapanganib sa iyong bato pagdating ng 60 ay ang saging. Ang saging. Alam ko, nakakagulat ito. Ang saging ay tinuturing na isa sa pinaka-healthy na pagkain. Pero pakinggan mo ito. Ang isang piraso lang ng saging ay naglalaman ng 420 mg ng potasyo. At kung mahinina na ang iyong bato at hindi na kaya nitong ilabas ang labis na potasyo, ang isang saging lang kada araw ay nadadagdag ng napakalaking panganib sa iyong puso. Ayon sa pananaliksik, ang mga pasyenteng may mahinang bato na kumakain ng saging araw-araw ay may 4 beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng heart attack. 4 beses, hindi ito maliit na numero. At hindi lang potasyo ang problema. Ang isang saging ay katumbas ng asukal ng 4 na matatamis na candy. Pagdating ng 60, nahihirapan na ang ating katawan na kontrolin ang asukal sa dugo.
Kapag kumain ka ng saging, lalo na sa umaga na gutom ka pa, mabilis na tumaas ang iyong blood sugar. Nagiging malapot ang dugo. At ang malapot na dugo ay pumupunta sa maliliit na ugat ng iyong bato. Isinasara ang mga ito, pinalala ang kondisyon. Kung mayroon kang saging sa iyong refrigerator ngayon, huwag mong kainin pa. Sayang, pero ang kalusugan ng iyong bato, mas mahalaga iyon kaysa saging. Ang ikalawang prutas na mapanganib ay ang ubas. Maraming lolo at lola ang mahilig sa ubas pagkatapos kumain. Masustansya daw, masarap, madaling kainin. Pero narito ang katotohanan. Ang 100 gramo ng ubas ay naglalaman ng 16 na gramo ng asukal. Katumbas iyon ng pagkain ng 4 na piraso ng candy ng sabay-sabay. At kung kakainin mo ang isang buong tangkay ng ubas, lalampas ka na sa iyong pinapayagang asukal para sa buong araw ng 3 beses. Ng 3 beses sa isang pagkain lang. Ang labis na asukal ay nagpapagod sa iyong pancreas. Hinihikayat itong mag-produce ng insulin ng paulit-ulit hanggang sa mapagod na ito at doon magsisimula ang diabetes. Ayon sa pananaliksik, ang mga 60 taong gulang pataas na madalas kumain ng ubas ay may 2.8 beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng diabetes kumpara sa hindi kumakain. Pero hindi lang iyon ang problema ng ubas. Ang ubas ay naglalaman ng oxalic acid o oxalate. Kapag napunta ang oxalate sa iyong bato, nagtatagpo ito ng calcium at nagiging matigas na bato sa loob ng iyong bato, kidney stones. Alam mo ba kung gaano kasakit ang kidney stones? Parang tinutusok ka ng kutsilyo sa likod, hindi titigil. At ang pinaka nakakatakot, kapag nagkaroon ka ng kidney stones, ang posibilidad na bumalik ito ay 80%. 80%. Kung ikaw ay kumukuha ng gamot para sa high blood o anticoagulants, mas mapanganib pa ang ubas para sa iyo. May mga sangkap ang ubas na nakaka-interfere sa mga gamot na ito at pwedeng magdulot ng malubhang side effects. Huwag na huwag kang kumain ng ubas kung ikaw ay may gamot para sa dugo o puso. Ito ay hindi isang rekomendasyon, ito ay isang babala. Ang ikatlong prutas na dapat mong iwasan ay ang mangga. Mahal ng mga Pilipino ang mangga. Alam ko iyon. Pero pakinggan mo muna bago ka mag-react. Ang isang mangga ay naglalaman ng 45 gramo ng asukal. Mas mataas iyon sa isang baso ng cola. At ang glycemic index ng mangga, ang bilis nito na nagpapataas ng blood sugar, ay 80. Ang mapanganib na antas ay nagsisimula sa 60. Ang mangga ay 80. Mas mataas pa iyon sa puting kanin. Kapag kumain ka ng mangga pagdating ng 60, biglang tumaas ang iyong blood sugar sa higit sa 300. Nagiging malapot ang dugo, nagsisimulang masira ang maliliit na ugat ng iyong bato. Hindi iyan ang lahat. Ang mangga ay naglalaman ng isang sangkap na tinatawag na urosyol. Ito ang parehong sangkap na nagdudulot ng allergy sa ilang halaman. Noong bata ka, malakas ang iyong immune system kaya hindi ka naapektuhan. Pero pagdating ng 60, humihina na ang iyong immune system. At ang urosyol ay pwedeng magdulot ng malubhang allergic reaction, pamamaga ng bibig at mukha, pantal sa buong katawan, at sa pinakamalubhang kaso, hirap sa paghinga at emergency hospital. Nakatanggap na ako ng maraming ulat tungkol dito. At hindi pa tapos. Ang mangga ay naglalaman din ng vitamin E na pwedeng mag-interfere sa mga blood thinners. Kung ikaw ay kumukuha ng aspirin o anumang gamot para sa dugo, ang mangga ay pwedeng magpahina ng epekto ng gamot mo at pwedeng mapanganib iyon. Para sa iyong kaligtasan, para sa inyong bato at para sa inyong puso, iwasan na ang mangga mula ngayon. Ang ika-4 at huling prutas na dapat mong iwasan ay ang tinamis na pinakuloang kamyas o ang masustansyang kamatis na prutas na tinatawag nating kaimito at ang pinakakilala rito ay ang persimmon o sa ating wika, ang pagkain na tinatawag nating prutas na may napakataas na tanin. Pero sa ating mga Pilipino, ang pinakakatulad na prutas na ito ay ang tinatawag nating santol at ang matamis na kaimito na may mataas na tannin content. Ang tanin ay isang sangkap na nagdudulot ng napakaseryosong problema sa iyong tiyan. Pagdating ng 60, bumababa ang iyong gastric acid, ang acid ng iyong sikmura na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Kapag may mababang gastric acid at kumain ka ng pagkain na may mataas na tanin, ang tanin ay nagtatagpo ng protina at nananatili sa loob ng iyong sikmura, nagiging matigas na piraso, tinatawag na bezoar.
Ang bezor ay isang solidong masa ng hindi natunaw na pagkain sa loob ng iyong tiyan. Kapag nangyari ito, nakaramdam ka ng matinding sakit ng tiyan pagkatapos kumain, nausea, pagsusuka, at sa malubhang kaso, kailangan ng operasyon. Ayon sa pananaliksik, 70% ng mga pasyenteng may bezor pagdating ng 60 pataas ay regular na kumakain ng prutas na may mataas na tanin. 70%. Dagdag pa rito, ang mga prutas na ito ay naglalaman ng mataas na asukal na mabilis na nagpapataas ng blood sugar, mapanganib para sa mga may diabetes o prediabetes. At kung lalo pang tutuyo ang prutas, mas konsentrado ang tanin at asukal, kaya mas mapanganib. Ang tanging solusyon, iwasan na ang ganitong prutas mula ngayon. Ngayon, narinig mo na ang 4 na prutas na mapanganib, saging, ubas, mangga, at ang mga prutas na may mataas na tanin at asukal. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil kung may mga prutas na pumapatay ng bato, mayroon din mga prutas na nagpapabuhay ng bato. At ngayon, ilalabas ko na ang 4 na prutas na pwedeng ibalik ang kalusugan ng iyong bato, kahit na halos maubos na ito. Pero una, kailangan mong maunawaan kung bakit nasasalanta ang ating bato. Ang pangunahing dahilan ay hindi lang ang pagbaba ng edad. Ang totoong salarin ay ang tinatawag na free radicals o oxidative stress. Kapag humihina tayo at kumakain tayo, nagpo-produce ang ating katawan ng toxic na basura sa loob ng ating mga selula. Parang kalawang sa makinarya. Ang ating bato, bilang filter ng katawan, ay siyang pinakamatamaan ng kalawangang ito. Ang maliliit na ugat sa loob ng bato ay namamaga, nagiging tigas, at unti-unting gamamatay. Hanggang sa isang araw, wala na itong kakayahang mag-filter. Doon na ang dialysis. Pero ang magandang balita, may mga pagkain sa kalikasan na may kakayahang alisin ang kalawang na ito, na nagpapabago ng mga nasiraan pang selula ng bato. At ang mga ito ay hindi mahal, hindi bihirang makikita mo ang mga ito sa palengke at sa tindahan sa inyong barangay. Ang unang miracle na prutas para sa inyong bato ay ang blueberry. Tinatawag ito ng mga eksperto bilang regalong lila mula sa kalikasan. Bakit napakalakas ng blueberry para sa bato? Dahil naglalaman ito ng anthocyanin, isa sa pinakamalakas na antioxidant sa mundo. Ang anthocyanin ay parang vacuum cleaner na nag-aalis ng lahat ng kalawang sa loob ng iyong bato. Inaalis nito ang free radicals, pinipigilan ang pamamaga at pinoprotektahan ang maliliit na ugat ng bato. Ayon sa pananaliksik ng isang kilalang medical university, ang mga taong regular na kumakain ng blueberry ay may mas mabagal na pagbaba ng kidney function kumpara sa mga hindi kumakain. Bukod pa rito, ang asukal ng blueberry ay napakababa. 100 gramo lang ay may 0 gramo ng asukal. Hindi ito magpapataas ng iyong blood sugar. Kaya ang blueberry ay nagpoprotekta sa parehong diabetes at sa bato sa iisang pagkain lang. At ang pinakamagandang balita, ang frozen blueberry ay may parehong nutritional value ng sariwang blueberry pero mas mura. Maaari mo itong ihalo sa yogurt o kainin ng basta-basta bilang merienda. Ang inirerekomendang dami ay isang maliit na tasa o mga 50 piraso bawat araw. Gawin mong gawi ito at ang iyong bato ay unti-unting magiging mas malinis bawat araw. Ang ikalawang miracle na prutas ay ang mansanas. May kasabihan na ang isang mansanas bawat araw ay nagpapalayo sa doktor. At ito ay totoo, lalo na pagdating ng kalusugan ng bato. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit mabuti ang mansanas para sa bato ay ang pectin, isang uri ng fiber. Ang pectin ay parang sponge na sumasakop at nag-aalis ng masamang kolesterol at lason sa loob ng iyong dugo. Tinutulungan nito ang bato na hindi na kailangang magtrabaho ng mas mabigat. Parang may katulong ang iyong bato sa pag-filter ng katawan. Mayroon ding quercetin ang mansanas, isang anti-inflammatory na sangkap na pumipigil sa pamamaga ng mga selula ng bato at pumipigil sa pagiging tigas ng mga ito. Ang glycemic index ng mansanas ay mababa rin, kaya hindi ito magpapataas ng iyong blood sugar ng mabilis. Pero narito ang pinakamahalaga. Ang lahat ng nutrients ng mansanas ay nasa balat nito. Kung bababalunan mo ang mansanas at kakainin mo lang ang puting parte, itatapon mo ang kalahati ng benepisyo nito. Hugasan ng mabuti ang mansanas at kainin mo kasama ang bala. Iyon lang, pero malaki ang pagkakaiba nito. Kumain ng kalahati o isang buong mansanas pagkatapos ng almusal. Pero huwag mo itong gawing juice. Kapag naging juice ang mansanas,
Nawawala ang fiber at ang natitira ay concentrated sugar lang na mas mapanganib sa iyong bato. Kumain ng mansanas, hindi uminom ng apple juice. Ang ikatlong miracle na prutas ay ang avocado. Alam ko, marami sa inyo ang iniisip na ang avocado ay mataba at hindi prutas. Pero pakinggan ninyo ito. Ang uri ng taba sa avocado ay tinatawag na monounsaturated fat o healthy fat. Ang healthy fat na ito ay parang sabon na nag-aalis ng masamang taba na nakadikit sa inyong mga ugat. At tandaan, ang bato ay puno ng maliliit na ugat. Kapag malinis ang inyong ugat, mas maayos ang daloy ng dugo sa bato at mas maayos na kaya ng bato na mag-filter. Napakababa rin ng asukal ng avocado, 1 gramo lang per 100 gramo. Kaya kahit may diabetes ka, ligtas kumain ng avocado. Mayroon ding potasyo ang avocado, pero kung kakain ka ng tamang dami, ang potasyo nito ay tumutulong sa pag-aalis ng sodium at nagtutulong sa blood pressure control. Isang tip lang, kung malubha na ang iyong kidney disease, kung nasa stage 4 ka na o nakadialysis ka, kumonsulta muna sa iyong doktor bago kumain ng avocado. Pero para sa karamihan sa atin na nagpoprotekta lang sa bato, ang kalahating avocado bawat araw ay mas mabuti pa sa maraming supplements. Maaari mo itong ihalo sa kanin o lagyan ng maliit na asin at kainin bilang merienda. Ang ika-4 at huling miracle na prutas ay ang kamatis. Mayroon kaming kasabihan na ang pag-itan ng pula ng kamatis ay nagpapaputi ng mukha ng doktor dahil kailangan mo na niya. Ang kamatis ay isa sa pinakakumpletong health foods sa mundo. Para sa inyong bato, ang pinakamahalaga sa kamatis ay ang lycopene. Ang lycopene ay isa sa pinakamalakas na antioxidant sa kalikasan. Pinipigilan nito ang pag-deteriorate ng mga selula ng bato at tinutulungan nitong mapanumbalik ang mga selulang nasira ng lason. Bukod pa rito, ang kamatis ay nagpapalakas ng iyong mga ugat at nagpababa ng blood pressure. At tandaan, ang high blood pressure ay isa sa pinakamalaking dahilan ng pagkasira ng bato. Kapag kontrolado ang blood pressure, napoprotektahan ang bato. Pero narito ang pinakamahalaga para sa kamatis. Huwag mo itong kainin ng hilaw kung gusto mong makuha ang pinakamataas na benepisyo. Kapag niluto ang kamatis, ang lycopene nito ay nagiging 5 beses na mas madaling masipsip ng katawan. 5 beses. Igisa mo lang ito sa kaunting olive oil o pakuluan ng mabilis at ang lycopene ay magiging mas madaling masipsip ng iyong katawan. 2 medium na kamatis o 10 cherry tomatoes bawat araw ay sapat na. Huwag mo itong lagyan ng asukal. Ang asukal ay sinasaktan ang vitamin E ng kamatis at nagpapataas ng blood sugar. Inaalis ang lahat ng benepisyo nito. Kainin mo ang kamatis ng natural, plain, na may kaunting asin lang kung gusto mo. Kaya ngayon, natutunan natin ang 4 na prutas na pumapatay ng bato, saging, ubas, mangga, at ang matamis na prutas na may mataas na tanin, at ang 4 na prutas na nagpapabuhay ng bato, blueberry, mansanas, avocado, at kamatis. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ni Lola Rosario, 70 taong gulang, taga Cebu. Noong nakaraang taon, dumaan si Lola Rosario sa medical check-up at nalaman na ang kanyang bato ay nasa chronic kidney disease stage 3 na. Bawat umaga, namumula ang kanyang mukha at mga kamay. Ang kanyang ihi ay puno ng bula. Sinabihan siya ng doktor na kung patuloy na bababa ang kanyang kidney function, kailangan na ng dialysis. Umiyak si Lola Rosario. Hindi niya gusto na maging pasanin ang kanyang mga anak. Sa desperasyon niya, binago niya ang kanyang pagkain. Inalis niya ang lahat ng ubas at juice sa kanyang refrigerator. At bawat umaga, kumain siya ng blueberry at kamatis. 3 buwan pagkatapos, bumalik siya sa ospital para sa check-up. Nagulat ang kanyang doktor. Ang kanyang creatinine na sukatan ng kidney function ay bumaba pabalik sa malapit na normal. Ang protina sa ihi niya ay halos wala na. Sinabi ni Lola Rosario, parang ipinanganak na muli ako. Ngayon, malusog siya, naglalakad-lakad sa umaga sa Cebu at happy siya kasama ang kanyang mga apo. Ito ay hindi magic. Ito ay science. Tinanggal niya ang mga pagkaing nanggagamot sa kanyang bato at pinalitan ng mga pagkaing nagpapagaling nito. Ganoon din kaya nating lahat. Ngayon, bago tayo magtapos, may mga importanteng safety rules na dapat mong malaman. Kahit gaano kaganda ang mga miracle na prutas na ito, may limitasyon pa rin. Una,
Kung ikaw ay nasa stage 4 o stage 5 na ng chronic kidney disease o nakadialysis ka na, kumonsulta muna sa iyong doktor bago baguhin ang iyong pagkain. Sa ganitong kondisyon, kahit mabuting prutas ay pwedeng maging mapanganib kung mali ang dami. Ikalawa, kung ikaw ay kumukuha ng gamot para sa high blood, diabetes, o blood thinners, kumain ng prutas ng hindi bababa sa 2 oras pagkatapos ng iyong gamot. May mga sangkap sa prutas na pwedeng makialam sa absorpsyon ng iyong gamot. Ikatlo, huwag kang gumawa ng juice mula sa mga miracle fruits na ito. Kapag naging juice, nagiging concentrated ang potasyo at asukal nito at pwede itong biglang magbigay ng malaking shock sa iyong bato. Kumain ng buong prutas, dahan-dahan, bumaon ng mabuti. Ikaapat, ang tamang dami lang. Huwag magsobra. Kahit mabuti ang prutas, kung sobra ang kinain, pwede itong maging problema. Ang sekret ay ang tamang dami, araw-araw, ng konsistente. Ang kalusugan ay hindi nagmumula sa pagkain ng marami ng isang bagay ng isang beses. Nagmumula ito sa maliit pero tamang gawin na ginagawa araw-araw. Kaya ngayon, gawin natin ito. Ngayon mismo, pagkatapos mapanood ang video na ito, pumunta sa iyong refrigerator. Kung mayroon kang saging, ubas o mangga doon, ilabas mo na. Huwag mong kainin pa. At sa susunod na pumunta ka sa palengke, bilhin mo ang blueberry, mansanas, avocado at kamatis. Ang mga prutas na ito ang gagawin na merienda mo bawat araw. 1 linggo lang, 7 araw ng tamang pagkain, mararamdaman mo na ang pagbabago. Mas magiging magaan ang katawan mo sa umaga. Magiging mas malinaw ang iyong ihi. At ang pinakamaganda, nag-invest ka sa iyong sariling kalusugan para hindi ka maging pasanit ng iyong pamilya para makapiling mo sila ng mas matagal, ng mas malusog, ng mas masaya. Ang malusog na katawan, iyon ang pinakamagandang regalo na maaari mong ibigay sa iyong mga anak at apo. Kung natutunan ka ng video na ito, ibahagi mo ito sa Facebook, ay share sa iyong pamilya at mga kaibigan. Maaari mong maging dahilan kung bakit mananatiling malusog ang iyong mahal sa buhay. I-subscribe na rin sa channel na ito at i-click ang bell para hindi ka mapalampas ng susunod na importanteng impormasyon. At mag-iwan ng comment ngayon. Gusto kong malaman saan ka nanonood ngayon? Taga Luzon ka ba, Visayas o Mindanao? I-comment ang iyong lugar sa baba para malaman ko kung gaano kalayo ang aking naaabot. At isa pa, kapag natutunan ka ng video na ito at handang subukan ang mga pagbabagong ito, mag-type ng sa comments. Kung may tanong ka naman, i-comment mo rin at babasahin ko ang bawat isa. Hanggang sa susunod, ingat kayo lagi at sana ay maging malusog at masaya kayo palagi. Salamat sa pakikinig.